Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-25 kabanata ng kabanata ng Jeremiah, at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Ngayon ay wala pong pasok, holiday po ngayon dahil sa China Day. Ngunit patuloy pa rin po tayo sa pag-iilaw ng lampara ng Diyos. Hayaan na ang pahayag ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu ay siyang mag-ilaw sa templo ng Diyos at maging din sa ating henerasyon upang naroon palagi ang pahayag o kaya ay mensahe ng Diyos. At ngayong National Day, ano kaya ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat? Ngayong umaga ay babasahin po natin ang Jeremiah 25 at mamayang gabi ay ang Fortress Prayer Meeting. Ito ang magpapakita sa atin ng nararapat na direksyon sa ating pananalangin mamayang gabi. Ating ipapanalangin ang ating bansa, ang Israel at ang buong mundo. Hindi madali ang kapanahunan po natin ngayon. Ito ay may hahalin tulad sa panahon ni Jehoiakim. Panahon na kung saan ang mundo ay nasa sobrang pagbabago. Ngayon nga ay nababasa po natin ang ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim. Ngayon, sa mundo po natin nakikita natin kung ano nangyayari sa Israel at kung ano man ang mga nagaganap pa sa buong mundo. May mga digmaan kahit saan. Paano po tayo tutugon dito? Ano ang ordinansa ng Diyos para sa atin at para sa kapanahunan natin ngayon? Hindi po natin madiktahan kung ano ang maaaring mangyari sa mundo. Kung sino man ang kapangyarihan, sila ang may kapangyarihan na magdikta sa mundo. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, bilang hinirang na tao ng Diyos, tayo ay dapat na may higit na kapangyarihan dahil tayo ay may espiritual na otoridad. Ito ay isang bagay na hindi po kayang gawin ng mga makapangyarihang bansa. Dahil naririnig ng Diyos ang bawat nating dalangin. Kaya ngayong gabi ang Fortress Prayer Meeting ay napakahalaga kahit na ngayong National Day. At ngayong umaga nga ay binigay ng Diyos ang kanyang salita sa atin. At ang banal na espiritu ang siyang maghahayag sa atin. Tayo po ay magbabasa ng Jeremiah chapter 25 or babasahin po natin ang Jeremiah 25. Ito ay nasa gitna ng chapter 23 to 29. At ang mga kabanatang ito ay tungkol po sa digmaan sa pagitan ng mga totoong propeta at ng mga propetang sinungaling. Maraming mga propetang sinungaling ang naglalabasan noong panahon ni Jeremiah. Si Jeremiah, kanyang inihahayag ang mga salita na nais ng Diyos na kanyang sabihin, ngunit siya ay tinatanggihan ng mga tao. Ang mga hari, mga pinuno ay hindi nakikinig sa kanya.
At naroon din ang mga propetang sinungaling na pinipigilan siya. Ang mga salitang inihayag ni Jeremiah ay mula sa Panginoon. Kanyang tinatawag ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan, samantalang mga propetang sinungaling naman ay naghahayag na mayroong kapayapaan sa lupain at hindi na kailangang magsisi sa kasalanan ng mga tao. Sa kabila ng lahat ng itong propetang si Jeremiah ay nagpatuloy sa kanyang paghahayag. At ngayon nga ay kailangan po nating tanggapin ang mensahe ng Diyos upang malaman po natin kung paano dapat tayo mabuhay at manalangin. Bibigyan po natin ito ng pamagat na atin pong hinango sa verse 29. Una kong paparusahan ang lungsod na tinawag sa aking pangalan at paano kayo makakaligtas sa parusa. Hindi kayo makakaligtas sa parusa sapagkat padadalan ko ng digmaan ang lahat ng naninirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Hinati ko po ang kabanatang ito sa 3 bahagi at ito ang huling bersikulo para sa ikalawang seksyon. Unang talata ay verse 1 to 14, sunod ay verse 15 to 29 at ang panghuli ay verse 30 hanggang 38. Ang verse 29 ay ang buod ng gitnang bahagi. Ang Diyos ay nagdeklara ng hatol para sa Jerusalem. At ang buong mundo ay hindi makakaligtas dito. Ang hatol ng Diyos para sa Jerusalem ay hatol niya rin para sa buong mundo. Ang hatol ng Diyos para sa buong mundo ay magsisimula sa hinirang niyang bayan. Iyon ay magsisimula sa Israel, sa Judah, sa Jerusalem. Noong panahon, ang Jerusalem ay nasira na at tanging ang sambahayan ni Judah lamang ang natira. Ngunit ang mga panahon na iyon ay nagbago. Ngunit si Jehoiakim ay hindi nakinig sa sinasabi ng propeta kung kaya naman ang hatol ng Diyos ay napunta sa kanila. At dahil ang sambahayan ni Judah ay nakatanggap ng ganitong paghahatol, maging ang buong mundo ay makakaranas din ng paghahatol na iyon. Ngayon nakikita po natin ang Israel, kasalukuyan po silang nasa digmaan. Sila ay nakikipaglaban sa mga nasa timog at hilaga. Nakita po natin ang digmaan sa Middle East at ito ay palala ng palala. Maging din sa China. Bilang mga Kristiyanong, paano po dapat tayo manalangin? Ano ang dapat nating kinatatayuan pagdating sa mga bagay na ito? Hindi madali. Ngunit ngayong National Day, ganitong uri ng kabanatang binabasa po natin, naniniwala ako na ang Diyos ay mayroong pahayag para sa atin, mayroong mensahe para sa atin.
At mas mauunawaan pa po natin ito sa ating pagbabasa ng kabanatang ito. Unang talata mula verse 1 to 14. Ang Juda ay kakaharap sa pagbibihag ng ilang mga taon. Ang unang verse ay mahalaga. Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremiah tungkol sa mga taga-Juda noong ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim, anak ni Josias ng Juda, at unang taon naman ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Josiah. Ano ang nangyari sa ika-4 na taon? At ano ang kinalaman nito sa sinaunang panahon ng Juda? Magsimula po tayo sa paghahari ni Josiah. Nang si Paraon ay nakipaglaban, ang imperyo ng Assyria ay pahina ng pahina. At habang pahina ng pahina ang Assyria, ay lalo namang lumalakas ang Babylonia. Ang Babylonia ay palakas ng palakas, habang ang Assyria ay pahina ng pahina. Pagkatapos ang Ehipto man din ay palakas ng palakas. Pagdating sa kanilang impluensya sa internasyonal na bagay, sila ay palakas ng palakas. Tingnan po natin ang ilan pang mga verse. So verse 2 to 3, ganito ang sinabi ni Propeta Jeremiah sa lahat ng mga taga-Juda at mga naninirahan sa Jerusalem. Sa loob ng 23 taon mula pa noong ika-13 taon ng paghahari sa Juda ni Josiah na anak ni Amon, hanggang ngayon patuloy kong sinasabi sa inyo mga ipinapahayag ni Yahweh, subalit ayaw ninyong pakinggan. Verse 4, hindi ninyo pinansin o pinakinggan ang mga propetang sinugo niya. Sila ay sinabihan ng propeta na magsisi sa kanilang mga kasalanan at tumalikod sa bawat nilang maling gawain. Upang sila ay maaaring manatili sa Juda at sa Jerusalem. Sinabihan sila ng propeta na talikuran ang lahat ng masamang pamumuhay at huwag nang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsamba nila o patuloy nilang paggawa nito, maaari silang parusahan ng Diyos. Kung susunod lamang sila at hindi magdadala ng galit sa Diyos, sila hindi niya parurusahan. Ngunit sa verse 7, hindi kayo nakinig kay Yahweh, ginalit ninyo siya dahil sinamba ninyo yung mga Diyos-Diyosan na inyong ginawa, kaya naman naganap sa inyo ang kapahamakang ito.
Ang propeta ay naghayag ng salita ng Diyos sa loob ng 23 taon. Mula pa noong panahon ni Josiah hanggang sa ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim. Ngunit sinabi ng propeta na kailanman hindi sila nakinig sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi sila nakikinig. Sinasabi ng Diyos na kung sana'y nakinig lamang sila, hindi sila mapaparusahan. At maaari silang manatiling mamuhay sa lupain na kanyang pinangako, ngunit hindi sila nakinig. Pinili pa rin nilang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at magdulot ng galit sa Diyos. Makikita natin dito na ang mga taga-Juda hindi nakikinig. At sa mga nakaraang 23 taon ay hindi sila nakinig. Ngayon ay tignan po natin ang nangyari sa panahon ni Josiah. Mula sa ika-13 taon ng paghahari ni Josiah, ang propeta ay naroon ng naghahayag ng salita ng Diyos, ngunit maging siya ay hindi nakinig. Pagkatapos ng 5 taon, ang ama ni Jeremiah kanyang nahanap ang libro o ang Torah sa templo. Pagkatapos ay binigay niya ito sa eskriba, binigay niya ito sa eskriba ng hari upang basahin. At ang librong ito ay napasa kamay ni Josiah at nakita ni Josiah ang salita ng Diyos. Sa panahon ni Josiah, siya ay nakinig. At nagkaroon ng muling pagbabalik sa Diyos. Kung kaya naman ang mga Diyos-Diyosan ay nawala din sa kaharian. Ngunit sa mga panahong iyon, nagkaroon ng pagbabago sa internasyonal na aspeto, kung saan ang Babylonia at ang Ehipto ay palakas ng palakas. At ipinadala ng paraon ng Ehipto ang kanyang hukbo sa Juda. Ang hukbo ng Ehipto ay dumaan sa Juda upang makipaglaban sa Assyria. At sa panahong iyon, ang tingin ni Josiah ay napakalakas ng kanilang bansa dahil alam nila na kasama nila ang Diyos. Kung kaya naman sinubukan niyang makipaglaban sa Ehipto. Ito ay mula din sa pagnanais na maging makapangyarihang bansa. Gayunpaman, si Josiah ay namatay sa digmaang iyon. At ang kaharian ng Juda ay nagulat. Kanilang naisip, bakit kinailangan ni Josiah na makipaglaban? Hindi siya sinabihan ng Diyos na makipaglaban, ngunit siya ay nagpunta pa rin. At sinabi ni Jeremiah sa kanya, iyon ay dahil hindi siya nakinig. Matapos mahanap ang Torah,
Ang Juda ay nagsimulang magtanggal ng kanilang mga Diyos-Diyosan at manumbalik sa Diyos, ngunit kalaunan ay hindi sila nakinig sa mga salita ng propeta. Kung kaya naman ang kanilang hari ay namatay sa digmaan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, sumunod naman na naging hari si Jehoiakim na kanyang anak. Si Jehoiakim ay naging hari ng ilang taon, ngunit pagkatapos ng ilang panahon ay naging bihag sa Babylonia. Si Jehoiakim ay parang isang puppet para sa mga Ehipto. Palakas ng palakas ang mga kaharian sa paligid ng Juda. Tinalo ng Babylonia sa paghahari ni Nebuchadnezzar ang Ehipto. At si Jehoiakim naman ay namumuhay sa ganitong pagbabago sa kapangyarihan. Ngayon, tingnan po natin sa chapter 25 verse 1 na sa ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim ay siya namang unang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylon. Sa unang taon ng pagiging hari ni Jehoiakim bilang unang taon ng kanyang paghahari bilang pagpipili ng Ehipto, siya namang unang paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ito ay panahon kung saan ang kapangyarihan ng mga bansa ay nagbabago at ang Babylonia ay palakas ng palakas. At ito ay panahon kung saan ang Ehipto ay pahina ng pahina, kung kaya naman ang Babylonia ay higit na malakas kaysa sa Ehipto. Kung matatandaan po natin, si Jehoiakim ay pinili ng mga taga-Ehipto, kung kaya naman siya ay hari na itinanghal sa Juda. At sa lahat ng ito, ang nangyari ay kinailangan ng Juda na maging alipin sa mga taga-Babylonia. Ngunit dumating ang panahon na sinubukan niyang magtraidor sa Babylonia, gayong sinabihan siya ng propeta na huwag gawin iyon. At ngayon nga ay nakita po natin, nabasa po natin ang pahayag ng Diyos para sa Juda.
Makikita po natin dito na mga taga-Juda ay hindi nakinig sa Diyos, hindi nakinig sa propeta. Verse 8, kaya itong sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko mga bansang nasa ilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Sasalakayin nila ang bansang ito at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko ng lubusan ng mga ito at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Hamakin sila nang makakita sa kanila at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. Ang lupain ay mananatiling wasak sa habang panahon. Patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan, hindi na rin maririnig ang masayang tinig ng mga ikakasal, hindi na maririnig ang ingay ng gilingan at maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. Ang Juda ay mananatiling wasak. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan, ang kanyang mga mamayan ay alipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Ang propesiyang ito ay naipasa sa mga bansa. Ang propesiyang ito ay naisulat na sa mga scroll. At ang mga scroll na ito ay binasa kay Jehoiakim. Magkatapos ng pagbabasa nito, kanyang kinuha ang scroll mula sa eskriba, pagkatapos ay pinunit ito at sinunog. Hindi lamang siya nakinig, pagkos ay binaliwala niya ang pahayag ng Diyos. Siya ay nagpadala ng mga tao upang hulihin si Jeremiah. Ito ay sa ika-4 na paghahari ni Jehoiakim. Ngayon ay nakita po natin ang paghahari ni Nebuchadnezzar. Nagsabi at nagsalita na ang propeta kay Jehoiakim para sa Juda na dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil kung hindi, si Nebuchadnezzar ay gagamitin ng Diyos upang sila'y maparusahan. Gayunpaman, si Jehoiakim ay hindi nakinig. Siya ay naglokos loob pang sirain at sunugin ang salita ng Diyos. Binaliwala niya ang pahayag ng Diyos. Dahil dito, napangyari ang propesiya ng Diyos. Ginamit ng Diyos si Nebuchadnezzar upang parusahan ang Juda dahil hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sila ay patuloy sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at patuloy ang pagdanak ng mga inosenteng dugo sa Jerusalem. Dahil dito ay dumating ang hatol ng Diyos.
Ngunit ito ay nasa ika-4 na taon lamang ni Jehoiakim. Kung tutuusin, sila ay may mahabang panahon upang manumbalik sa Diyos upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kung kaya naman ang mga salitang itong propesiyang ito ay inihanda ni Jeremiah para sana sila ay makapaghanda. Ngunit pagkatapos ng ilang mga taon, hindi pa rin sila nakinig. Kung kaya naman sa verse 12 na banggit na pagkaraan ng 70 taon, paparusahan naman ng Diyos ang hari ng Babylonia at ang kanyang mamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ang lahat ay nasa paghahatol ng Diyos. Ang Juda ay kumaharap sa hatol ng Diyos at ganun din ang Babylon. Ang propesiyang ito para sa pagkawasak ng Babylon ay mapapangyari din. Sa verse 14, gagawin silang mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari. Gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Sa verse 13, magaganap sa bansang iyon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanya, lahat ng nasusulat sa aklat na ito na ipinahayag ni Jeremiah laban sa lahat ng bansa. Sa ating pagbabasa ng libro ng Jeremiah, kung tutuusin ay mayroon pong dalawang bersyon. Ang isa ay version ng naisulat sa Babylon habang ang isa ay mula sa Ehipto. Gayong ang Ehipto ay mas mahina kaysa sa Babylon, sila pa rin ay mayroong kapangyarihan noong araw na iyon. Noong panahon na iyon ay mayroong ilog na pinamumunuan ng Ehipto at ang Assyria ay pahina ng pahina. At ang ilog na iyon ay nasa pamumuno ng Egypt. Ngunit sa paglakas ng Babylonia, ang impluwensya ng kapangyarihan ay humina para sa Ehipto. Kung kaya naman ang Juda ay nasa kontrol ng Babylon. Ngunit na nabanggit na ng propeta noong araw na iyon na huwag magrebelde ang Juda sa Babylon. Dahil ang Babylon ay ang lingkod ng Diyos na kanyang gagamitin.
Sila ang gagamitin ng Diyos upang makipag-usap kay Jeremiah. Kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit si Jehoiakim ay nagsilbi sa Babylon ng ilang mga taon. Pagkatapos ay hindi siya nakinig sa salita ng Diyos at bandang huli ay nagrebelde sa Babylon. Kung kaya naman dumating ang hukbo ng Babylon, pagkatapos ay kinuha silang mga bihag. Ikalawang talata. Mula verse 15 hanggang 29. Verse 15, itong sinabi sa akin ni Yahweh ang Diyos ng Israel, kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuotan at ipainom mo sa lahat ng bansang pupuntahan ko sa iyo. Iinumin nila ito, sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Kaya kinuha ko ang kopa sa kamay ni Yahweh at pinainom sa lahat ng bansang pinapuntahan niya sa akin. Pinainom ko ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda kasama ng kanilang mga hari at mga pinuno upang sila'y mawasak ng lubusan at maging nakakatakot pagmasdan. Sila'y kukutsain at ang mga pangalan nila ay gagamiting pansumpa na nati silang gayon hanggang ngayon. Ibig sabihin, ang hatol ng Diyos ay hindi lamang para sa Jerusalem kundi maging din sa iba pang mga bansa. Iyon ang sinabi sa verse 18. Unang pinainom sa Jerusalem, sa lungsod ng Juda. Pagkatapos sa verse 19, pinainom rin ito ng Diyos sa Faraon, sa hari ng Ehipto. At sa verse 20, at ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila, gayon din ang lahat ng hari sa lupain ng Uz. Maging hari ng mga Filisteo na taga Ascalon, Gaza, Ekron at ang natira sa Asdod. Edom, Moab at mga anak ni Ammon. Ito ay mga Filisteo. Dito ay pinapakita ng Diyos ang pangitain na si Jeremiah ay mayroong hawak na kopa na naglalaman ng puot ng Diyos. Pagkatapos ay pinainom niya ito sa mga taga-Juda, taga-Jerusalem, pagkatapos ay sa mga dayuhang bansa. Una ay sa Jerusalem. Makikita po natin dito ang pagkakasunod-sunod. Ang kopa ng puot ng Diyos ay ibinigay muna sa Jerusalem. Pagkatapos ay sa Juda. Pagkatapos sa lupain ng Filisteo. At sa mga karatig pang bansa. Nakarating sa Edom, Moab, Ammon. Pagkatapos ay napunta sa Hilaga, sa Tyre, sa Sidon. Hari ng Tyre at Sidon. Pagkatapos ay nagpunta sa Timog, sa ibayong dagat. Makikita natin dito na ang kopang ito ay napunta sa iba't ibang dako, sa iba't ibang mga direksyon.
Pagkatapos ay napunta sa Zibri, Elam, Media na sa panahon natin ngayon, iyon po ay ang Iran. At sa lahat pa ng hari, sa malayo malapit at lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babylonia ang huling iinom sa kopang ito. Sa ibang mga libro, sa ibang mga translation ay hindi po ibinanggit ang Babylonia. Ngunit mababasa po natin dito na ang huling iinom ay ang Babylonia. Pinapakita lamang po nito na ang hatol ng Diyos ay magsisimula sa Jerusalem, pagkatapos ay sa Ehipto, pagkatapos ay pupunta sa iba't ibang mga direksyon, sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, sa timog. Pagkatapos ay magpapatuloy sa iba't ibang mga bansa, sa Assyria, sa Babylon. Hanggang sa buong mundo ay kumaharap na sa hatol ng Diyos. Ang buong lupain ay hinatulan. Verse 27, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing hanggang sa kayo ay magkandasuka. Mabubuwal kayo at hindi na makakabangon sapagkat dumarating na ang digmaang padala ko sa inyo. 28, kapag tinanggihan nila ang hawak mong alak, sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na kailangang inumin ninyo ito. Sinasabi ng Diyos dito, gustuhin man nilang uminom o hindi, ay dapat po nilang inumin ang kopang ito ng puot ng Diyos. Verse 29, una kong paparusahan ang lungsod na tinawag sa aking pangalan at paano kayo makakaligtas sa parusa. Hindi kayo makakaligtas sa parusa sapagkat padadalhan ko ng digmaan ang lahat ng nanirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kahit na hindi sila uminom sa kopang iyon, ang digmaan ay darating pa rin. Sa verse 30 hanggang sa verse 38, yun po ang huling bahagi. Ang kaparusahan ay nasa buong daigdig. Verse 30, kaya sabihin mo sa kanila ang lahat ng aking sinabi. Si Yahweh magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan. Dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan at aalingaw-ngaw sa buong daigdig gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan sapagkat hahatulan niya ang mga bansa, gayon din ang buong sangkatauhan. Ang masasama ay kanyang lilipulin, ito ang sabi ni Yahweh. Ang
puot ng Diyos ay inihalin tulad sa pagdugundong ng leon. At ang mga tao ay masisindak. At ang mga lupain ay mananatiling wasak. Ang kopa ng kanyang puot ay darating. Ang hatol ng Diyos ay darating. Ito ang propesiya ng Diyos para sa lahat ng mga bansa. Sinabi na ng Diyos noong una na si Jehoiakim ay dapat na magsisi sa kanyang mga kasalanan, gayon din ang buong lupain ng Juda. Dahil ang buong mundo ay haharap sa hatol ng Diyos. Kahit pa ang mga piniling lingkod ng Diyos tulad ni Nebuchadnezzar ay haharap din sa hatol ng Diyos. Ang pagkakaiba na lamang ay kung sino ang mauna o ang pagkakasunod-sunod nito. Gayunpaman, sa kasamaang palad, si Jehoiakim ay hindi nakinig sa propesiya. At ngayong araw nga ay narinig po natin ang mensaheng ito ng Diyos. Mapapansin natin na sa ating mga paligid, sa iba't ibang panig ng daigdig ay naroon ang iba't ibang mga digmaan. Ngunit bilang hinirang na tao ng Diyos, paano po tayo tutugon sa lahat ng ito? Ngayon ay binibigyan tayo ng Diyos ng direksyon kung paano tayo manalangin. Kailangan po nating ipanalangin ang Jerusalem. Na ipanalangin ang Juda na sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ipanalangin din ang Jerusalem na sila'y manumbalik sa Diyos. Tulad ni Jehoiakim, ang kanyang kaharian ay palakas ng palakas at ang pag-aakala niya ay kaya niyang makipagsabayan sa iba't ibang mga impluwensya sa mundo. Ngunit kung tutuusin, kung tunay nga siyang pinagpala ng Diyos ay kakayanin niya, ngunit kung hindi ay mapaparusahan lamang sila. Ang punto ay kung sila'y manunumbalik sa Diyos o hindi. Gagamitin ng Diyos, ginamit ng Diyos ang iba't ibang mga bansa upang parusahan ang Israel. Maging ang Babylon ay itinayo ng Diyos upang husgahan o kaya'y hatulan ang Juda. Ngunit bilang lingkod ng Diyos, ang dapat nating gawin ay kung ano ang kalooban niya. Kailangan po nating maging maingat. Dito ay nananawagan ng Diyos na manumbalik ang kanyang mga hinirang na tao sa kanya. Ang Israel ay dapat na manumbalik sa Diyos. Ang hatol ng Diyos, ang pagpaparusa niya ay darating.
tayo ay mga banyagang sanda at kailangan po nating pumanig sa Diyos. Hindi natin kailangan pumanig sa mundo, bagkus ay pumanig lamang sa Diyos. Hayaan na manumbalik ang ating bayan sa Diyos at huwag umasa sa mga Diyos-Diyosan o kaya'y umasa maging sa kapangyarihan na nasa mundo. Huwag umasa maging sa kapangyarihan na nasa mundo. Dapat nating sinasamba ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos na naghahari sa lahat. At ang ating bayan ay kailangang manumbalik sa Kanya. Ngayong National Day, atin pong ipanalangin ang ating mga pinuno na sila ay manumbalik sa Panginoon. At sa ganitong ang panahon ng pagbabago ng iba't ibang mga kapangyarihan sa mundo, makikita natin na ang hatol ng Diyos ay paparating. Kailangan po nating makilala kung sino nga ba ang pinaka may kapangyarihan sa lahat, at iyon ang Diyos. Sa panahon ni Jehoiakim, sinabi ng Diyos kay Jehoiakim na ang hari ng Babylon ang kanyang lingkod. Ngunit dahil hindi kayo nakinig, ang lingkod na ito ay darating upang parusahan kayo. Gayunpaman, dumating ang panahon na siya ay nagrebelde sa Babylon. At ang hukbo ng Babylon ay dumating. Pagkatapos ay naging bihag sa Babylon at namatay na doon. Ang haring ito ay ginapos, pagkatapos ay ipinadala at pinatapon sa Babylon. Mga kapatid, ang salita ng mga propeta ay totoo. Ngunit kailangan po nating maging maingat na malaman kung ang sinasabi ng propeta ay tunay o hindi. Dapat din po nating ipanalangin ang ating bansa. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tumugon sa Diyos.
Panginoong Diyos, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos na aming pinupuri, Diyos na manlilikha, lalo na ngayon sa araw ng sa ngayong National Day. Ikaw ang Diyos na siyang may hawak ng lahat. Mga kapatid, atin pong purihin ang Diyos. Atin pong purihin ang buhay na Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin. Maraming salamat sa iyong pagtitindig ng lugar na ito. Amin pong dinedeklara na ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Hari. Panginoon, pinupuri ka namin. Binigyan mo kami ng kaligtasan. Hinayaan mo, O Diyos, na ang bayang ito ay makarinig ng iyong mga salita at pinapupurihan ka namin. Pinili mo kami bilang iyong mga pari, bilang iyong mga lingkod, bilang parte ng iyong kaharian. Upang ihayag ang iyong mga salita, upang makapanumbalik ang iyong mga tao sa iyo. Pinupuri ka namin, O Diyos. Panginoon, maghari ka at ang iyong kalooban, O Diyos, ang siyang mapangyari sa lupain. Kami po ay tumitindig bilang iyong mga hinirang na lingkod. Amin pong ipinapanalangin ang aming bayan. Panginoon, naway makinig ka sa aming mga dalangin. Makinig ka mula sa kalangitan, O Diyos, at aming idinadalangin na tulungan mo ang bansang ito na manumbalik sa iyo. Panginoon, naway iyong banal na espiritu ang siyang pumuno at gumabay sa amin upang kami ay maging mga tao na laging nananalangin, na nagiging tagapamagitan. Atin pong itaas ang ating mga kamay upang madalangin. Panginoon, itayo mo kami, ang puso namin ay dapat na manumbalik sa iyo. Kami ay iyong mga piniling tao. Atin pong ipanalangin ang kapayapaan ng Jerusalem, ng Israel. Ang kapayapaan sa isang lugar ay hindi ayon sa kapangyarihan na kung anong mayroon sa bansang iyon, bagkus ay sa presensya ng Diyos. Atin pong ipanalangin ang Israel at ang Jerusalem. Panginoon, naway ang iyong kalooban ang siyang mapangyari sa Israel. Maraming mga tao, O Diyos, ang dumadaing sa iyo araw at gabi. Naway ang mga taong ito ay humingi ng tawad sa iyo. Panginoon, naway manumbalik ang kanilang mga puso sa iyo. Panginoon, naway bigyan mo ng kapayapaan ang Israel at matigil na ang hidwaan sa paligid nito. Hayaan mo, Panginoon, na maalala nila na kailangan lamang nilang magtiwala sa iyo. At nang maalala nila lagi na ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa ang kanilang kanlungan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Alam namin, O Diyos, ng Israel ay hinirang mo. Alam namin, O Diyos, na ang salita mo ay maibabalik sa Israel. Ngayon ay amin pong ipinapanalangin ang mga bawat mong mananampalataya na maghahayag ng iyong mga salita pabalik sa Jerusalem upang ang buong mundo ay makatanggap ng iyong mga salita.
Atin pong ipanalangin ang paghahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang mga bansa, upang marami pang mga buhay ang maligtas at matanggap ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Panginoon, naway tindig mo ang lahat ng mga Kristiyano upang sila ay maging matapang sa paghahayag ng iyong mga salita. Hayaan mo, O Diyos, na mas marami pang mga taong makilala sa iyo. Naniniwala ako, O Diyos, na gagamitin mo mga Kristiyanong ito upang ihayag ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang Hong Kong. Alam natin ang Diyos. Atin pong ipanalangin na ang ating mga pinuno, maging ang ating mga lingkod sa simbahang ito ay itayo ng Diyos. Panginoon, aming pinapanalangin ang Hong Kong. Ang Hong Kong ay nasa iyong kalooban. Ang Taiwan, ang China ay manunumbalik sa iyo. Panginoon, naway gabayan mo kami. Naway tulungan mo kami. Hallelujah. Mga kapatid, atin po munang ipanalangin ng Israel. Ating ipanalangin ng Prime Minister ng Israel. Naway bigyan siya ng Diyos ng tengang nakikinig, na hindi lamang makinig sa mga boses ng tao, o kaya makinig sa kung anong sinasabi ng iba't ibang mga bansa. Sila ay nakakaharap ng digmaan para sa kanilang seguridad. Ating ipinalangin na mawala ang galit, mawala ang takot. Panginoong Hesus, amin pong ipinapanalangin ang Israel. Naway bigyan mo si Netanyahu ng tengang nakikinig at siya'y magkaroon ng pananampalataya sa iyo at ang kanyang puso ay mapuno ng iyong pag-ibig. At hindi
Sundin ang kanyang sariling kalooban bagkus ay magtiwala lamang sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang nagtayo sa Israel at alam namin na ikaw din ang siyang magpapalakas sa Israel. Walang bansa o kahit ano pa mang kapangyarihan sa mundo ang makatatalo sa iyong hinirang na bansa. Iyong poprotektahan ng Israel at alam na kami ay nagtitiwala sa iyo. Panginoon, bigyan mo ng ganitong pananampalataya ang mga taga-Israel upang sila ay manampalataya sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ngayon ay ipanalangin po natin ang ating mga sarili. Ipanalangin natin ang ating mga bansa. Noong panahon ni Jehoiakim, si Jehoiakim ay piniling hari ng Ehipto. Pagkatapos ay pinagkatiwalaan niya ang Egypt imbes na magtiwala sa Diyos, kung kaya naman ginamit ng Diyos ang Babylon upang parusahan ang Juda. Ginamit ng Diyos ang Babylon. At ngayon nga, kung titingnan natin ang China, sila ba ay katulad ng Babylon o ng Egypt? Kung tutuusin, ang usaping ito ay delikado. Ito man ay Babylon o Egypt, kailangan pa rin po nating paniwalaan na ang Diyos ay Diyos. At bilang kanyang mga lingkod, dapat po nating maging katulad ni Cyrus na hari ng Persia, na pinili niyang ipanalangin ang Jerusalem upang sila magkaroon ng kapayapaan. Ito ang dapat na ginagawa ng isang lingkod ng Diyos. Ang puso po natin ay dapat na manumbalik sa Diyos. Kailangang matanggal ang mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Atin pong ipanalangin ang ating bansa. Na ang ating bansa ay maging pagpapala sa Israel at ang Israel ay maging pagpapala sa iba't ibang mga bansa dahil ito ay hinirang ng Diyos. Pinili ng Diyos si Abraham upang dalhin ang kanyang pagpapala sa iba't ibang bansa. At ngayon nga, ang Israel ay dapat ding maging pagpapala sa iba't ibang mga bansa. At tayo bilang kanyang mga lingkod, bilang mga puno ng buhay, kailangan po nating tulungan ang ating bansa na maging pagpapala sa Israel. Sa Panginoon, ang lahat ay magiging isa at tayong lahat ay hinirang na tao ng Diyos. Atin pong itaas ang ating mga kamay, ipanalangin ang ating mga bansang pinanggalingan. Ang ating mga bansa ay siyang gagamitin ng Diyos upang mapagpalang Israel. Ang puso ng ating bansa ay manunumbalik sa Diyos. Panginoon, naway pagpalain mo ang aming mga bansa. Panginoon, naway pagpalain mo ang pinuno ng bawat bayan. At ang lahat ng mga pinuno, lahat ng mga tao, at ang lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang mga bansa ay manumbalik sa iyo. Makinig sa iyo.
Naway gamitin mo ang aming bansa, ang bawat naming kayamanan upang makapanumbalik sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging pagpapala. Naway ang iyong kapayapaan ang siyang dumating sa aming mga bansa. Ang iyong kapayapaan ay mapunta sa Israel, sa bansang ito, sa Russia, sa Ukraine, sa US, sa China, sa lahat ng mga bansa, sa mga Arabong bansa. Panginoon, naway maalala mo ang iyong mga tao at ang iyong mga tao. Panginoon, narito kami tumitindig. Aming ipinapanalangin, O Diyos, na alam namin ng iyong kapayapaan ay mapapangyari sa mundo. Panginoon, naway pagpalain mo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Nais ko kayong pagpalain sa ngalan ng Panginoong Jesus. Pinagpapala ko kayo. Pagpapala na mula sa kalangitan, sa katotohanan at sa banal na espiritu, sinasabi ng Diyos na iyong tatanggapin ng kanyang kaharian. Sumunod sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang otoridad ay kanyang ipapataw sa inyo. Ikaw ay magiging higit pa sa lahat. Ikaw ay itataas ng Diyos, ikaw ay dadakilain, at ang pagpapala na mula sa kalangitan, maging ang mga pagpapala na sa lupa ay iyong matatanggap. Ikaw ay mapagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.